Hi guys! Welcome to another episode of my journey to cancer-free. If you are recently diagnosed with colon cancer or if you have a family member going through the same situation, then please keep on watching because this video is for you to have an idea kung paano ginagawa ang chemotherapy, gaano katagal ang treatment, at kung magkano ang gastos sa pagpapakimo. I'm not a medical practitioner. What I will share is based purely on my experiences, mga pinagdaanan ko, and what I learned during my treatment. So, paano nga ba ginagawa yung chemo? At saka ano yung kailangan mong i-expect kapag nasa hospital ka na para magpa-chemo? So, i-share ko lang yung sa akin, yung gamot ko. Ito siya. Sinulat ko na para mas madali. Yung regimen ko is K-Pox. Etong gamot na ito is combination siya ng IV tsaka ng oral. Per cycle niya is 21 days. At tsaka ang original plan sa akin is to complete 8 cycles for about 6 months. Paano ba yung cycle? Ganito siya. So day 1, sa hospital ito, yan yung IV infusion. Tapos after nyan, 14 days naman na oral. Kung sa akin, 3 tablets in the morning, tapos 3 tablets in the evening. Total 6 tablets per day, 500 milligrams per tablet. And then after ng oral chemo, ng 14 days, meron ka naman 7 days na rest. Yung rest week na ito, very important siya dahil dito kailangan mong magpalakas ulit, kailangan mong makarecover in preparation for the second cycle. Dahil after ng rest mo, after ng day 21, balik ka na naman sa day 1 para sa second cycle at saka sa mga susunod pa na cycle. So, ganun lang siya, paikot-ikot, assuming na okay yung lab test results. Pero kung hindi, most likely madedelay siya. So, paano ba yung preparation naman? Ano yung expect sa hospital? So, pagdating mo doon, lalagyan ka ng IV catheter sa likod ng palad. So far, sa likod ng palad yung mga nilalagyan. Sa akin at saka sa mga kasabay ko na nagpapakimo. Actually, meron akong nakita, I think sa abroad siya, yung portacath, yung catheter na nilalagay sa dibdib. Yun kasi, hindi ka nakatuturukan every session. Doon na sila kumukuha ng blood para sa mga lab tests. Tapos doon na din pinapadaan yung mga gamot. Nakalagay lang siya for the entire duration of the treatment. Ang nakita ko na presyo niya, nagre-range siya ng 60,000 to 200,000. Yung port lang yun, portacath. So meron din siguro siya dito sa Pilipinas, pero siguro by request or very limited din. Tapos kukuha na din kasi sila ng dugo para sa lab tests. Yung lab test naman, depende siya sa request ng oncologist mo. Pero hindi nawawala yung complete blood count. Pag okay yung lab test results, pag may go signal na si oncologist, then magpo-proceed na sa chemotherapy. Kung may problema naman sa lab test, most likely i-delay siya. Parang in my case, 5th cycle ko, nung bumagsak yung platelets ko, super baba ng platelet ko. So, dinelay ng oncologist ko for, I think 3 days yon para lang mag-recover yung platelet ko. Awa ng Diyos naman, after 3 days, nung kinunan ulit ako ng dugo, nag-normal na yung platelet ko. So, ayun, tinuloy na yung chemo. After nun, syempre, hydration. Maglalagay na sila ng dextrose para mag-open yung line. After nyan, maglalagay na sila ng pre-chemo meds. Yan yung para hindi ka magsuka, para hindi humilab yung tiyan, tsaka anti-allergy din. First cycle ko lang yata yung binigyan ako ng anti-allergy. So, ganun lang siya. Tapos yung infusion, mga 2 hours lang yun. Expect around 5 hours na stay sa hospital para sa chemotherapy. Depende rin kasi siya kung gaano kadami yung nagpapakimo. Like in my case, may time na 5 hours. Tapos meron yung ibang session, 7 hours, 8 hours. Yung pinakamatagal ko so far, 12 hours.
Jump pack kasi kami that time eh. Ang dami namin magpapakimo. Yun lang naman, yung sa chemo, akala ko nga dati, natatakot ako nung una, akala ko nakakatakot yung process, pero hindi naman. Magkano ba ang chemotherapy or magkano ba yung nagastos ko sa chemotherapy treatment ko? May nabasa ako na ang chemotherapy dito sa Pilipinas nagre-range siya between 20,000 and 150,000 per cycle. Depende siguro siya kung anong klaseng cancer meron ka, tsaka kung anong stage na. Dahil hindi pare-parehas ang chemotherapy treatment. Magkakaiba yan, magkakaiba ng regimen, magkakaiba ng gamot na ginagamit, depende sa kung anong sakit mo. Yung sa akin, mga 40 to 45,000 pesos per cycle. Depende kung ano yung mga additional tests na ipapagawa ng doktor at kung kailangan mag-prescribe ng vitamins at saka ng mga medicines, take-home medicines para ma-alleviate yung side effects ng chemotherapy. Pero may PWD tsaka PhilHealth discount ako. So, mga 30 to 35,000 pesos na lang yung out of the pocket ko. Anyway, mas mabuti pala kung meron kang kasama habang nagpapakimo ka para meron mag-assist sa'yo na mag-process ng hospital bills mo, ng hospital discharge, at saka sa ibang assistance na kailanganin mo. Kasi lalo sa first chemotherapy mo, hindi mo alam kung ano yung magiging side effects sa'yo. Mas okay na yung merong aalalay sa'yo hanggang sa makauwi ka. Sa side effects naman, expect mo na on the first few days makakaramdam ka ng panghihina, pagsusuka, pagkahilo, tusok-tusok sa kamay at saka sa paa. Pero temporary lang yung mga yon. Pag nilagnat, sinipon, o kaya inubo, importante din na malaman ng oncologist kasi habang nagkikimo tayo, humihina yung immune system natin. So, madali tayong magkaroon ng infection at yun yung kailangan natin na maiwasan, yung pagkakaroon ng infection kasi makaka-apekto siya sa chemotherapy treatment. Share ko lang din para sa hindi nakasubaybay sa cancer journey ko, na-diagnose ako ng colon cancer stage 3A noong April lang at na-operahan na din ako that time. Ang operation na ginawa sa akin is left hemicolectomy. May 6 naman nag-start yung chemotherapy treatment ko. Nasabi ko kanina na ang original plan is to complete 8 cycles for 6 months. Pero bumabagsak na kasi yung platelets ko, so tinapos na yung treatment after 6 cycles. Baka raw kasi hindi ko kayanin o kaya magkaroon ng long-term side effect lalo kapag naapektuhan yung bone marrow. September 6 naman natapos yung treatment. Hi guys! Good morning! It's September 6, 2023 and this date is very important for me because I'll be taking the last 3 tablets to complete my oral chemotherapy. So that marks the end of my chemotherapy journey. Dahil tapos ko na ang oral chemo, tapos ko na din lahat ng mga infusions ko, at claiming ako na that is the last chemo drugs that I'm going to take in this lifetime. October ginawa yung first surveillance test ko at dun dineclare na cancer-free na ako. I will share next time kung ano yung mga tests na ginawa para masabi na wala na akong cancer at kung magkano yung nagastos ko doon. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay ng journey ko at sa patuloy na sumusubaybay ng cancer journey ko. Thank you once again for watching. Paalam!